Claire Castro, kaya ang nasisira dito, yung pangalan niya mismo, yung kaniyang, sana mabigkas ko ng maayos to, no? Credibilidad. Yan. Nabulol pa. No, sana, ayun yung nasisira sa kanya dyan. Yun yung talagang nakakahiya lang sa kanya kasi yung mismong pangalan niya yung talaga nakayataya at attorney pa siya. At kung pagbabasihan natin yung mga kaganapan, yung mga pangyayari, talaga namang nakakatawa naman talaga. Kasi unang-una, sinasabi niya noon na nagtatanong pa nga siya dati doon sa vlog niya na ganun ba dapat karami ang advisor ng isang presidente? Kasi partner, sabi niya, nakalimutan ko yung lalaki na kasama niya doon. Kasi partner, kung ganyan karami ang kinakailangan mo na advisor, ibig sabihin nun, wala kang alam. Oo, yun ang sabi na President Marcos Jr. Siya mismo nagsabi nun. Siya mismo nagsabi nun. Sa vlog niya yun eh. Nakikita ko lang na naman kahapon. Tapos, ito pang sabi niya. Puro kumbaga 360 degrees yung ikot ng kanyang pagkatao mula sa medyo katulad nga sinabi mo kanina, may kredibilidad pa. Tapos biglang nawala. Kasi yung mga kinain niya dati, bumalik lang sa kanya. Yung mga sinuka niya dati, sorry sa mga kumakain, masitabi, kinakain niya ngayon. Yung Marcos na ayaw niya ngayon, noon, dahil kinuha siya ngayon, Okay na. mahal na mahal niya. Grabe, no? At marami pa itong kasinungalingan na pinagsasabi. Yung sinabi niya, yung PRRD daw. Kinukutya daw natin, yung 20 pesos na ipinangako ni Marcos Jr., samantalang si PRRD ipinangako daw 7 pesos. Tapos, pag tinignan mo naman, binalikan mo yung zona ni Pangulong Duterte, i-reduce lang sa 7 pesos yung presyo. Hindi gagawing 7 pesos. Tapos, nung tinanong siya ni Eden Santos ng Net25, ayaw niya sagutin. Kasi wala naman daw kinalaman yun. Wala naman daw kinalaman yun sa trabaho niya kay Pangulong Marcos. Pero opinion niya yun mismo. Bilang isang abogado, isang vlogger. So dito pala makikita natin mga partner na wala talagang paninindigan. At kung ano yung kung ito yung parang attack dog nga, pag sinabihan mo, bark, babark siya. Roll over, magro-roll over siya. Ganon ang tingin natin. Kasi doon makikita mo doon sa series of events, sa pag 360 na pag-iiba ng kanyang opinion, pag-iiba sa kanyang pananaw sa buhay. Tsaka pag hindi okay sa kanya, alam mo yun, tawag niya kagad fake news. Napansin niyo ba yun? Pag hindi pabor sa kanila, fake news na kagad. Kasi naalala niyo yung si VP Sara ang unang nagsabi niyan patungkol diyan sa yung kay yung Tantocos death. Diba? Bago si Mamaya pag-usapan natin. bago si VP Sara, yung vlogger muna. Oo. Na Pero US. pero yung meron sinabi siya doon. Pero nung naalala niyo nung tinanong siya, sabi niya, siya palang nagpapakalat ng fake news. Fake news kagad si VP Sara dahil nga hindi pabor sa kanila. Lumabas to ngayon, yung issue na to. Hindi niya na naman masagot. Ang sinasabi niya naman, fake news na naman. Pero hindi niya sinagot yung sinabi niya kay VP Sara noon na fake news si VP Sara. Yes. Di ba? Dito mo makikita tong alin na to. Talaga pag hindi niya, alam mo yun, confident siya pag mga Duterte ang kalaban. Yes. Pero pag alam mo na yung, naano siya dito nasampulan Para siyang para siyang pinitik dito Kasi biruin mo naman, hindi niya nakatrabaho yung pagtanggol si First Lady Pagdating dyan, pagtatanggol niya pa rin. Tapos, makikita mo doon sa video na iba yung atake niya pag Duterte. Parang confident siya, malakas, matapang pag nagsasalita. Pero pagdating dito, para siyang nakakalungkot naman po na parang, alam mo yun, hindi siya sigurado. Kasi pag ang isang tao, pag hindi sigurado sa sinasabi, parang nagraratel Tsaka parang hindi, alam mo yun, hindi dire-diretso. At lagi nga siya nakatingin sa kopyahan niya. Although lagi naman siyang nagkokopyahan, pero yung mga panahon, pag Duterte ang binabanatan, especially si VP Sara, wala, dire-diretso siya. Basta banat lang siya ng banat. Correct. Kasi, alam mo, yung sinasabi mo kanina na kapag Duterte yung binabanatan ni Auntie Claire, siya? Yung parang confident. Kasi nga, mas madaling manira kaysa sa magsabi ng totoo. Correct. Di sa totoo lang, yan ang pinakamahirap na trabaho sa kasaysayan sa buong buhay mo.
na ipagtanggol mo yung pagkakamali. Sa totoo lang, yung Mahirap yan. alam mo ng mali, tapos pinagtatanggol mo pa, alam mo na may ginawang kamalian, pinagtatakpan mo pa, yun yung Mahirap na pinakamahirap na trabaho. Kaya bilib din ako dito kay Auntie Claire, ang tigas ng panga mo. Bilib na bilib ako. Bilib na bilib ako sa'yo kasi biruin mo, natitiis mo. Ilang beses nang pumapalya ang palasyo, pero grabe mo ipagtanggol. Hanggang sa isang attorney Claire Castro na yung nasisira. Hindi naman nasisira dito si si Marcos Jr. Hindi naman siya nakaharap eh. Yung palasyo nasisira ba? Matagal nang sira yan. Wala nang sisirain doon. Hindi, wala nang sisirain dyan. Kaso, ang ginawa kasi dyan, dahil puppet nga ng administrasyong Marcos itong si Franz Castro tuloy. Claire. Kamukha kasi. Si Claire Castro, kaya ang nasisira dito, yung pangalan niya mismo, yung kaniyang, sana mabigkas ko ng maayos to, no? Credibilidad. Yan. Nabulol pa. No, sana ayan yung nasisira sa kanya diyan. Yun yung talagang nakakahiya lang sa kanya kasi yung mismong pangalan niya yung talaga nakayataya at attorney pa siya. Tama. Parang nawala na ng saysay yung pag-aaral niya ng 5 taon. Yung pagpapractice niya, lahat, pag-aaral niya, pagsusunog ng kilay. Pero ito, nguso na sunog di naman kilay. Tulog. Pero ito, yung sinabi niyo kanina, tama yon. Pero ang paninira kasi sa Duterte, hindi mo na kailangan ng script eh. Pero pag ipagtatanggol mo kasi si Marcos, baka mamaya nag-aalangan siya, baka magkamali siya nagsasabihin, pagka Marcos ang pinag-uusapan. Pagka Duterte, wala pakialam. Kahit ano sabihin mo dyan, okay lang. Go, go, go. Sabi ni Bossing, go, go, go. Pero, titimbangin mo yung mga sasabihin mo patungkol sa amin, baka malaglag ka, baka madulas ka. Kaya medyo, pagka tinanong mo siya tungkol sa Marcos, medyo nagkaka-utal-utal siya at di mo malaman kung ano Out siya out eh. Pero mamaya, babalikan ka uli namin pagka pasok na sa topic ulit yung pangalan mo.